Ikinakasana ang paghigpit sa mga paaralan nationwide kasunod ng pamamaril sa Tacloban City. Bagaman aminado ang pulisya na hirap sila sa dami po ng mga babantayan. E ano ang mga pwede ng mga estudyante at guro sakaling maipit sa pamamaril? Ang mga tip ng isang safety expert sa pagtutok ni JP Soriano. Ang pangambang idinulot ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante kahapon. Parang ingay na umalingaw-ngaw sa buong bansa at nagtulak ng paghihigpit sa mga paaralan. Sa Batasan Hills National High School, lalong hinigpitan ang dati nang ipinatutupad na inspeksyon sa mga bag na ipinapasok sa mga paaralan gamit ang metal detectors. Sa Pasay City West High School naman, may metal detector na, may dagdag police visibility pa. Habang sa harap ng Araujo High School sa Maynila, may mga nakapwestong miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT ng pulisya na armado ng matataas na kalibre ng baril. Iniutos na ng Philippine National Police o PNP ang madalas na pagpapatrol at pagbabantay sa mga paaralan. Bagaman aminadong hirap dahil halos 50,000 ang mga paaralan sa bansa. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay. Hihingi rin sila ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at barangay. Kahit kasi may bantay lahat ng paaralan ayon sa Department of Education o DepEd, hindi lahat ay may security guards kaya isinusulong na malagyan lahat ngayon. Itinutulak ding magka-CCTV lahat ng paaralan at maihanda rin ang mga estudyante at tauhan ng paaralan sa isang worst-case scenario. Matagal na po may mga security at safety protocols sa pinaiirad sa mga paaralan sa Pilipinas, partikular kung paano po tutugon sa oras ng isang lindol, sunog, pati na nga po bomb threat. Pero wala po talaga nakaspecify kung paano tutugon sa oras ng isang active shooting. Kaya pinaplansya na ng DepEd ang pagbuo ng regular drills na nakatuon talaga kung ano ang gagawin sa oras na may active shooter sa isang school. What we don't have right now is the protocol on how to really deal with active shooting in collaboration with probably PNP or other law enforcement agencies on how to do drills, regular drills that involves active shooting. Ayon sa isang professional security at safety expert, sa oras na may marinig na pamamaril sa isang paaralan, ay huwag na dapat lumabas ang mga nasa classroom kung wala rito ang salarin. Imbis na mag-usisa pa sa labas, ay dapat anyang isecure ang classroom at isara ang lahat ng pintuan. Tiyak hindi ito basta mapapasok. Lalagyan natin ng mga upuan to. Kung mabuksan man niya yan, he will be having hard time para makapasok sa loob. Kasunod dito, huwag mag-ingay o kumuha ng atensyon para di mapansin ng gunman sakaling madaanan ang classroom. I-silent ang mga cellphone, yumuko o sama-samang magtago at gumawa ng barikada para walang lumabas ng classroom. Tandaan na ang hindi dapat mangyari ay makasalubong ka ng shooter. We can just go into one corner, isang corner, kunyari hanggang doon, we can form a circle. Ganyan. Kasi, tandaan natin, yung perpetrator can easily grab one to become a hostage or shoot them all. Pero definitely, hindi niya gagawin yon. Kasi nga, ang hinahanap niya, yung easy way out. Palagi, ang gusto niya, hindi siya mahuli, hindi siya makilala, at hindi siya pwedeng makulong. Ang guro ang dapat magpaalala na huwag gumawa ng anumang ingay at huwag titingin sa labas para maiwasan ang eye contact sa shooter. Kung dumaan ito, dapat siyang pagtiwalaan ng mga mag-aaral. Absolutely still until the shooting stops. Huwag kang magbusyoso, then drop down until matapos yung putukan o yung kaguluhan. JP Soriano, nakatutok 24 oras.